أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وبين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يلوم إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، أيها الأحبة في الله، أهنيكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، وأرحب بكم في هذا اللقاء الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا اللقاء مغفرة من عندنا وأن يجعلنا من الفائزين ويزيدنا علما. اللهم آمين. قولوا آمين. Mga ginigilyo naming kapatid sa Islam, ang pananampalataya ng isang Muslim ay hindi ganap na matatawag ito na tunay na pananampalataya. Remember, I quote the word tunay. Maaring mananampalataya pero peke. And we are talking here about the pure, about the genuine faith to Allah. Ang Muslim na siya ay mananampalataya ay hindi magiging tunay na mananampalataya hanggat walang kaakibat na kilos kung ano ang kanyang pinaniniwalaan. And I think this is the general rule. Wala tayong pwedeng ipagkubli. Lahat, kung anong pinaninindigan mo, pinapaniwalaan mo, kailangan may gawa, may kilos. Kung matutunghayan natin mismo sa Quran, ang Allah subhanahu wa ta'ala sa dami ng mga talata sa Quran na sinabi niya, bagitin lang natin ng ilan lang. Innal ladhina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Yaong sila na mananampalataya na naniniwala sa kaisahan ng Diyos na siya si Allah subhanahu wa ta'ala, na nagsigawa ng mga gawaing mabubuti. Hindi maghiwalay yun. Mananampalataya ka na naniniwala sa nag-iisang Diyos, sasamba ka sa nag-iisang Diyos. Na siya si Allah, nasasamba ka sa katulad na pagsamba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. May kaakibat na kilos. Pagdarasal, pag-aayuno, pag-hajj, pag-uumra, paggawa ng kabutihan, pagbibigay ng zakat, pagtulong sa kapwa. Hindi ba ito lahat ay mga lantaran na kilos na gawa? Hindi maghiwalay yan. Innal ladhina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Allah again testified in the Holy Quran. Yaong sila na tunay na mananampalataya sa Allah, na totoo na naniniwala sa kaisahan ng Diyos, na nagsigawa sila ng mga gawain, ay sila yaong mga tunay na mga tao na pinakamabuting tao na nilalang dito sa santinakpan na ito. Kung ikaw, kapatid, ay naniniwala sa nag-iisang Diyos na may kaakibat na mga mabubuting gawain, kabilang ka sa tunay na mananampalataya. At yan ang pinakamahalaga sa atin.
Kasi kung pag-uusapan natin ang iman, al-iman huwa qawlun bil lisan wa i'tiqadun bil qalb wa amalun bil jawari bi ittifaqi jumhur ulama wa ma qalu haula'i ahlul ilm min al-ahli al-hadith wa min ahli al-Quran wa min ahli al-aqidah bi ittifaqihim ijma'iyan. Ang sinasabing pananampalataya sa Allah ay ang sinasabi ng dila. Halimbawa, sasabihin mo, La ilaha illallah. Kayo na mga bagong pasok sa Islam, hindi ka pwedeng mapapasok sa Islam, hindi ka masasabing Muslim, hanggat hindi kapatid na ikaw ay magsaksi at magsyahada na magsabi na ang ashhadu an la ilaha illallah. Pagkatapos noon, i'tiqadun bil qalb. Puso ang mangingiral. Puso ang pagbabasihan. Kung totoo ang puso mo sa pagpasok sa Islam at walang nakakaalam sa kung anong nasa puso mo, maliban sa kung sino ang lumikha sa iyo na siya ang Allah at siya lang ang nakakaalam at sarili mo. Kaya hindi tayo pwedeng humusga sa kahit sino. Dahil hindi mo alam kung anong nasa puso niya. I'tiqadun bil qalb wa amalun bil jawarih. Kinakailangan ay may bunga. Kinakailangan lantaran na makikita ng mga gawain na kilos, na bunga ng sinabi ng dila at pinaniwalaan ng puso. At hindi katulad ng mga mananampalataya kuno ng mga Muslim na sapat na magsabi ng la ilaha illallah wala yadurul ma'asya fil iman. Hindi daw magiging masama o masisira ang pananampalataya mo maski gumawa ka ng mga malalaking kasalanan gawin mo. Katulad ng ibang mananampalataya, maniwala ka lang dito kay sino pinapaniwala nyo, mariresolba na ang mga problema mo at mga kasalanan mo at maililigtas ka na. No. In Islam, mga kapatid, dila, puso at gawa. Kaya bagat naman sa marangal na Quran, dakilang Quran na salita na perpekto ng Allah subhanahu wa ta'ala, na siya mismo ay nagsaksi at nagbigay ng pabalita at sinaksiyan niya at sinabi niya na may tunay na mga mananampalataya. Sa Quran nabanggit ito. Saan ito, mga kapatid? Sa Suratul Anfal. Sa ikalawang berso ng Suratul Anfal, matatawag at masasabi ang 5 klase ng mga tao na sinaksihan ng Allah na sila ang tunay na mga mananampalataya sa Allah. Allahumma ja'alna min haula. Kung ikaw ay nandirito sa mga 5 mga sifat o katangian na ito, 2 o 1 lang, kailangan mas kailangan natin mapabilang tayo sa 5 mga klase na ito na namumukod tangi na tunay na sila ay mga mananampalataya sa Allah. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. الله أكبر. الحمد لله يا رب أنك أخبرتنا من صفات هؤلاء المخلصين المؤمنين حقا. Pag ginamit sa Quran na salita ng Allah na innama, yung inna,
حرف العين بالتأكيد. في اللغة العربية ما يسمى هذا أداة حصر. أداة حصر تفيد ماذا؟ تفيد تأكيد. تفيد بإن وما. Pinagsama ang inna na taukid na nagpapatunay na nagsasaksi na katotohanan sila lamang. Ginawang taksis, sila lamang. Innama al-mu'minun. Katotohanan sila lamang ang binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala na pagsaksi. Ang tunay na mga mananampalatayang ito ay napapaloob dito. Katulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran tungkol sa pagkakapatiran, innamal mu'minuna ikhwa. Katotohanan yaong sila lamang na tunay na magkakapatiran ay ang mga mananampalataya. Sinaksiyan niyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kaparehas mo ng pananampalataya, paninindigan sa tunay na nag-iisang Diyos na pinaniwalaan at pinag-iwan sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anong sinabi dito ng Allah? Katotohanan, yaong sila na tunay na mga mananampalataya sa Allah ay pag nabanggit sa kanila ang salita ng Allah o di kaya mismo siya na ang Allah ay narinig nila ang kanyang pangalan, nabanggit ang Allah sa kanila, wajilat qulubuhum, ay ang kanilang mga puso ay tunay na nakakaramdam. Tunay na may natatakot. Tunay na nakakaalala. Tunay na naaalala niya ang araw ng paghukom. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, dahil kung hindi rin ito magbibigay sa iyo ng bunga at takot sa iyong Panginoon, nasaan ang iyong pananampalataya? Ngayon mga kapatid, tunghayan natin. Pag nababanggit ba ang Allah, ang ating mga puso ay nakadaramdam? Ano ang nararamdaman ng bawat isa sa atin? Sabi dito ng mga pantas, hindi lang sapat na makaramdam. Ang pagsabi dito mga kapatid na wajilat qulubuhum ay pag sila ay inaalalahanan mo patungkol sa Allah, ay sila mismo ay tumatanggap. Ittaqillah ya akhi, la taf'al hada. Hada haram. Katakutan mo ang Allah, kapatid, sa Islam. Ang ginagawa mo ay haram. O bro, haram. Allahu Akbar, patawarin ako ng Allah. Salamat sa iyong payo. Hindi yung pagsabihan mo, bro, haram ang ginagawa mo, katakutan mo ang Allah. Sabi niya, mind your own business. Khaliwalli, isintakalam katir-gir-gir. Buhay mo, buhay ko, mafi sawa-sawa. Walang pakialaman. Hindi yun sifat ng isang Muslim na pagsabihan mo, paalalahanan mo sa Allah, ay siya ay magagalit, ay siya ay pairalin niya ang kanyang maratabat at pride. At sabi niya, wala akong pakialam, wag mo ako paalalahanin. Dahil ang tunay na mananampalataya ay makakaramdam at sasabihin niya, kapatid, salamat at pinalalahanan mo ako sa Allah. Dahil ito ay haram. Wallahi, ititigil ko to, haram ito. Allahu Akbar. Totoo kaya na ititigil natin? O paiiralin natin ang ating maratabat? Paiiralin mo ang pride mo? Paiiralin mo ang power mo kung ano kayo? Hindi, mga kapatid. Ang tunay na mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga sahaba ridwanullahu alayhim, pag pinaalalahanan sila, nagpapasalamat sila sa kanilang kapatid. Bro, alhamdulillah, pinaalalahanan mo ako.
Maraming salamat. Nakalimot ako. Marupok ako. Mahina ako. Nagkasala ako. Ya Allah, patawad. Salamat sa pagkakaroon ng kaibigan na katulad niya na pinalalahanan niya ako patungkol sa iyo. وَذَلِكَ هَؤُلَائِكَ الْمُسْلِمُونَ حَقًّا o mu'minuna haqqa. Sila yung mga taong tumatanggap. Mga kapatid, alalahanin ninyo, ang kabaliktaran nito, ang mga tao na pagsabihan mo na mali ang ginagawa nila, haram ang ginagawa nila, lalo silang nagkukubli, tumatapang, at lalong hindi nila tinatanggap o nagkakamunghi sa'yo o nagagalit sa'yo. Mismo si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi sa Quran, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ Tissue, meron kang tissue, Brother Abdullah. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ. Suratul Kahf. Kanina, yung nagbasa sa inyo sa Suratul Kahf. Anong ito? Sino pa ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na pinaka mas masidhi? Waman adlam, sino pa ang pinaka masidhi sa mga katulad yaong na pag sila ay pinaalalahanan mo sa mga tanda ng Allah, sa mga batas ng Allah, patungkol sa iyong Panginoon, sa araw ng paghukom, katakutan siya, gawin mo ang anong dapat na ipinag-uutos niya, ngunit sila ay fa'arada anha, tumatalikod, bumibityo, nagagalit, ayaw nila ang iyong payo, wanasya makadamat yada, at nakakalimutan nila yaong mga nagawa nila. Naakala nila okay lang ang kasalanan na ginagawa. Ngayon kapatid, sino yung mga yun? Ha? Mga kapatid, ikaw na sarili mo na nakikinig ngayon, kung ikaw na papabilang sa pinaalalahanan sa Allah at nagagalit ka, hindi mo matanggap, maaari mapabilang ka dyan. Dahil mismo ito, salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. I-object mo mismo ang salita ng iyong Panginoon. Hada huwal ma'na ya ikhwati fillah, bima'na qulubuhum wajilat qulubuhum. Nakakaalala sila sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil pinalahalalanan mo sila at sila itinanggap nila ito. Natakot sila sa Allah sa araw ng paghukom, sa araw ng paglilitis. Sasabihin mo ang kapatid mo, bro, wallahi malinaw ang ginagawa niyo ay riba. Sabi ng Allah sa Quran, wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Katotohanan si Allah, ginawa niya sa inyo ang pagbibenta na halal, pwedeng gawin, at ipinagbawal niya ang riba, ang 5-6, hindi na 5-6, 5-10 pa ngayon. Ngayon, ginagawa ng mga kamusliman, ng ibang mga kamusliman, nangibabaw ang kayamanan at pera at mga palamuti sa mundo, kaysa sa araw ng paghukom, na mismo ang Allah ang nagsabi sa kanila na haram. Bro, wallahi haram ang droga. Mabaliw, mabuang ka, mangimatay ka, mapulang ang pamilya mo dahil sa droga. Ilang mga pamilya na nagpatay-patayan dahil sa droga. Ilan ang isang baryo na hindi nag-uusap dahil sa droga. Ilan ang nasa kalabusong ngayon dahil sa droga. Ilan ang pinatulan niya si kapatid niya, si nanay niya, pinatay niya, tatay niya, lolo niya, ginahasan niya ang lahat dahil sa droga. Ngayon bro, sasabihin mo, Ustad, ang droga wala naman yung shabu, marijuana, wala yun na sa Quran. Wala mo makita sa Quran ng droga, shabu, pres ana. Okay naman na, basta wala sa Quran. La hawla wala quwwata illa billah. Bro,
pinapairal mo ang utak mo, mas talino ka kaysa sa mga ulama. Lahat ng makakasira sa utak, lahat ng makakasira sa pangangatawan ng tao, dahil ibinigay ito ng Allah sa iyo, ang magandang pangangatawan, ang magandang itsura mo, mata, tenga, dila, lahat ng makakasira sa buong buhay mo, ipinagbabawal na gawin mo. Kaya nga bawal ang baboy. Dahil makakasira sa pangangatawan ng tao. Isipin nyo, lahat ng ipinagbawal, masama. Walang ipinagbawal lang Allah na makakabuti sa atin. وَهَذَا هُوَ مَا يُسَمَّى وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ. Pangalawa, وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. يا الله اجعلنا من هؤلاء الذين يسمعون كلامك ويزداد إيماننا. Nasaan tayo mga kapatid pag naririnig natin ng mga ayat ng Allah, salita ng Allah? Mas mahal ba natin na naririnig natin ang mga kanta ng Asin at Freddy Aguilar at Boom Boys at saka aywan ko kung anong mga unsay kinakanta nila? La ilaha illallah. Nandyan ang Quran, salita ng tagapaglikha, lumikha sa'yo, lumikha sa mga iniidolo mo na pinapakinggan mo. Pasintabi sa hanggang ngayon ay hindi makatulog hanggat hindi makarinig ng musika ang buhay ng aking tinataglay. Kasawi ang palad. Mga kapatid, ang puso, mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala na nagsabi sa Quran, Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah, ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Yaong sila na mga mananampalataya sa Allah, alladhina amanu wa tatma'innu, at ang kanilang mga puso ay tunay na nakadarama ng kapanatagan, katahimikan, kaginhawaan. Bakit? Dahil sa mga pag-aalaala nila sa Allah. Hindi ba ang pag-aalaala sa Allah ang tunay na siyang nagbibigay ng kapanatagan sa mga puso? Ngayon itanong mo sa sarili mo, bro, ikaw nga Bisaya, Tagalog, Maranao, Maguindanao, unsay imong tribo. Kung ang nagpapatahimik sa puso't isipan mo, kung Maranao ka, nasukang bayok, kung ikaw na Maguindanao na yung, ano ba yung sa Maguindanao? Dayunday. At kayo na mga Tosog na yung, ha? Kiri? Indong-indong, dakalaw indong. Kung ano ang naririnig mo na nagbibigay ng kapanatagan sa puso mo at hindi ang Quran, wallahi, you need to check your faith to Allah. You need to rectify. Dahil kawawa ka, kapatid. Aminin natin. Oh, tayo, dati noon, nagkakasala tayo, nakakarinig tayo ng mga musika, gusto natin. Pero ngayon bro, ang totoong tunay na Muslim, wallahi hindi bagay. Hindi lang hindi bagay, awkward. Hindi lang yun, pangit pakinggan. Subhanallah, nandyan ang salita ng Allah, subhanahu wa ta'ala. At ang dami ngayon ng mga Muslim na dati Kristiyano, Hudyo, pumasok sa Islam, hindi nila naintindihan ng Quran, pero sila mismo, dahil sa Quran na naririnig nila, wallahi pumapasok sila sa Islam. And this is the amazing and the perfect words of Allah. Wallahi mga kapatid, as'aluka billah. Ang Quran na nandito ang gabay at tagumpay ng bawat isa sa atin. Ilang buwan at ilang taon na ginugol mo para mag-aral at matuto sa Quran.
Dahil may mga pantas na nagsabi, la yufhamu hadha ad-din illa bil-lughati al-arabiyya. Hindi maintindihan ang tunay na relihiyon nito na hanggat hindi mo maunawaan, maintindihan ang salita ng Arabic. Allahu Akbar. Ilan sa atin ang naging biktima? Ilang taon, ilang pera na ginastos mo na bumili ka ng mga volumes na mga diksyonary, mga encyclopedia, mga libro, inutang ng magulang mo, inutang mo nung ikaw nag-aaral ka ng kolehiyo o high school. Na para lang basahin mo, i-memorizein mo. Itanong mo ngayon sa Quran, sa sarili mo, ilan talata sa Quran na na-memorize mo, bro? Nakakalimutan natin ng isang harf, isang salita sa Quran. Isang kataga na letra sa Quran ay katumbas nito ay 10 hasana. Nagbasa ka, bumili ka ng libro, The Constitutions of the Republic of the Philippines. We the sovereign people, unsa nga people. Mga kapatid, bro, oh my brothers, lawyers, hindi namin sinasabi na masama bumili ng mga libro na yan. Yung mga medical books na yan, yung mga engineering na books na yan, yung mga scientist na books na yan, yung lahat ng anong libro na mabuti na magbibigay kaugnayan sa buhay natin, gawin mo, basahin mo, pero sana man lang timbangin mo saan nangibabaw ang mas marami na nabasa mo, doon o doon sa Quran na mismo salita ng iyong tagapaglikha. Wa'allama al-Quran, na siya ang nagturo sa iyo, wa'allama bil qalam, na nagturo sa iyo manulat, magturo sa iyo magbasa. Binigyan ka ng tamang pag-iisip at utak na naging matalino, kailanman sa buhay mo, hindi mo man lang nabasa ang Quran. Ya Allah, isa sa mga pantas na magiting sa mga pantas, si Sheikhul Islam bin Taymiyyah o si Saleh Al-Uthaymin, isa sa mga scholar, basta sino siya, sabi niya, wallahi, kung mamatay ako, gusto ko lang mabuhay para lang basahin ang Quran. Maski ilang katagalang ng Quran. Nasaan tayo? Wallahi mga kapatid, biktima tayo ng naging mapanlinlang na lipunan. Ang Quran na dekorasyon sa ating bahay, nandyan sa masjid. Pagbuksan mo, mayroon kang kapatawaran sa Allah. Maski tignan mo lang na hindi mo nabasa na nag-aasam-asam ka. Ya Allah, sana man lang mabasa ko ang iyong salita, ang iyong Quran. Pero ilang biktima sa atin, pagising sa umaga, una-unang titignan ang cellphone niya sa social media. Ano ang balita sa Mita? Mita na lang sultimustad. Kabago yan ngayon. Ano ang balita sa Mita? Ano ang balita sa Twitter? Ano ang balita sa... Ano ba yan? Yung mga iba pa. Ako, Facebook lang kasi ako eh. Ha? Tapos bro, hindi lang yun. Yung oras na iginugugol mo doon, ilang oras na hindi mo napapansin, 1 oras, 30 minutes, wallahi ako kasama sa mga biktima na katulad nyo. Ang laki ng oras na naigugul-gugul natin dyan. Minsan gusto ko itapon, hindi ko maitapon-tapon dahil sabi ko papakinabangan din ito. Pero naging biktima pa rin tayo ng mapanlinlang na lipunan, mapanlinlang na itong nililinlang ka ng iyong cellphone na malaki ang oras na ginugugol ng bawat isa sa atin, hindi naman lahat. Dahil yung iba, alhamdulillah, nandoon pa rin na nakakamangha sa isang sheikh. Ya Allah, gantimpalaan mo siya. Ya Allah, sana makatulad namin. Wallahi, isang sheikh, kaibigan ko, siya lang nagsabi sa akin, wallahi amrullah, la takula daliad. Huwag mo to sabihin sa kahit sino. Mapapangiyak-iyak,
ang Quran ng Allah, wallahi nababasa ko ito sa isang buwan ng 6 na beses. Tigulang na tubay. Matanda ayun, bro. Wala ako sa kalingkingan niya. Wala tayo sa kalingkingan niya sa pagbasa ng Quran. Kailan lang babasahin ng Quran? Siguro dahil may problema ako, siguro may pinagdadaanan ako. Sabi kasi ng mga ustad, basahin mo lang ang Quran, mawawala ang problema mo. Allahu Akbar. Haharapin mo lang ang iyong Panginoon dahil ikaw ay may pangangailangan. Ang mga sahaba ridwanullahu alaihim kaifa kanu, paano nila iginugol ang oras at buhay nila sa Quran. Pangatlo, sinabi ng Allah, wa ala rabbihim yatawakkalun. Yaong sila na tunay na mananampalataya sa Allah, na sa kanilang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, na tunay na sila ay naniniwala, na nagtitiwala, na nagsusumamo, na sila ang kanilang sandigan ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Faqat, la ghair. Sila yaong mga tao na nagtitiwala lamang sa Allah. Bro, tanong kita sa sarili mo. Totoo ka bang nagtitiwala? Totoo ba ako? Ako, tatanungin ko sa sarili ko, wag na kayo. Totoo ba ako nagtitiwala sa Allah o mas nagtitiwala ako sa doktor? O di kaya sa albularyo? Ang galing-galing ng albularyo namin doon. Ari, ito albularyo ay mirap loko sa kuwana. Sobra pa kay Mang Kipwing. Napakagaling niya. Napapagaling niya yung may sakit, yung lumpo. Nagpapalipad ng maitim na manok. Nalalagyan pa niya ng kandila, mayroon pang sili, mayroon pang luya. Tinola na. Anong tinola? Allahu Akbar. Bro, hindi nila iluluto. Ipapalipad lang yung maitim na hindi ko alam kung saan nila papaliparin yun. Tapos magsasalita ng mga kirim ng mga salita na nagtiwala si Muslim. Naniwala na siyang makakapagbigay ng gamot. Lunas. Anong pinagkaiba mo sa isang Kristiyano at Hudyo na pumunta doon sa Quiapo, na pumunta doon na nakipanghula-hula at nagbigay na dinala ang kanyang anak na may sakit na pagalingin mo to, ikaw ang magpapagaling. La shifaa illa lillah, illa Allah. Walang sino mang magbibigay ng solusyon, gamot, suliranin sa may sakit. May yashfa'u, sino ang magpapagbigay? Fa idza maridtu fa huwa yashfin. Pag ako ay may sakit, siya ang Allah ang magbibigay ng lunas. Saan ang pagtitiwala natin? Mayroon ding mga iba na biktima sa atin na dahil sa takot na kulang ang pananalig sa Allah subhanahu wa ta'ala, pinaniwalaan niya na nagbigay na siya, na nagtambal siya sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pagsusumamo, pananalig, pagmamahal, pag-aalay sa ibang tao bukod pa sa Allah, dahil sinasabi niya, siya ang makakapagbigay sa akin ng tunay na gantimpala, na makapagbibigay ng posisyon, makakapagbigay sa akin ng pera. La hawla wa la quwwata illa billah. Nasaan mga kapatid ang sinasabi nating tiwala? Tigib na takot sa Allah subhanahu wa ta'ala, na pananalig mo sa Allah subhanahu wa ta'ala, dahil mas nananalig ka doon sa tao na siya ang magbibigay sa iyo ng pera, siya ang magbibigay sa iyo ng posisyon, siya ang magbibigay sa iyo ng trabaho. Mabubuhay ka dahil siya. Yan ba ang sinasabi nating wa ala rabbihim yatawakkalun? Sila yaong sa kanilang Panginoong Allah na tunay na nagtitiwala. Nagtitiwala ka sa katulad mo nga miskin. La hawla wala quwwata illa billah. Minsan sa kapanahunan ni Ali radhiyallahu anhu, pumunta siya sa masjid. Pagpunta niya sa masjid,
Sa pagmamadali niya, yung kanyang shield, ibinigay sa isang nagbibinata doon sa masjid. Sabi niya, bago pumasok sa masjid, sa labas ng masjid, sabi niya, iwan ko muna sa ito ha? Dahil magdarasal mo muna ako. Pagdasal niya sa masjid, paglabas niya, nawala na yung pinagkatiwalaan niya ng kanyang shield. Naon siya ng bata nga niya? Nasaan taon pumunta itong nagbibinata? Wala, hindi na niya makita. Napunta siya sa may palengke, nakita niya yung shield niya. Sabi niya, ito yung akin. Binigay ko to sa bata. Bakit sa'yo? Sabi niya, yung bata, ibininta sa akin. Binigyan ko ng 2 dirham. Sabi ni Ali radiyallahu anhu, Allahu Akbar. Paglabas ko ng masjid, kinuha ko na dito sa akin yung 2 dirham. Dahil bilang gantimpala sa batang ito na siya ay ibibigay ko sa kanya dahil sa kanyang tulong sa akin. Dahil sa pinagkatiwala ko sa kanya. Pero inunahan niya ang qadr na ginawa niyang haram. Ilang mga tao na mga Muslim nga sa ngayon na nangingibabaw na uuna ang haram na hindi nakakalimutan nila na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay darating ang kanyang biyaya. Matakot ka lamang sa Allah. Wallahi lan tamuta ahadan hatta tastakmila rizqa. Hindi kailanman mamamatay ang bawat isa sa atin hanggat hindi niya makumpleto ano ang makakain niya, ano ang ipinagkaloob sa kanya ng Allah, ano ang ipinaubaya sa kanya ng Allah. Hindi ka mamamatay, bro. Wallahi kung hindi mo makain ang anumang ibinigay sa iyo ng Allah bago ka pa malikha sa mundo, bago pa 50,000 taon malikha ka sa mundo, tapos na ang lahat. Tapos nang ibabaw, ilan ang nag-5-6, ilan ang nagriba, ilan ang nagdroga dahil sa pera. Dahil hindi kami mabubuhay kung hindi kami magbibinta ng shabu. Nung walang shabu, bakit hindi kayo namatay? Are, ino kano daw mamatay, kaya di ka nupakakan. Kaya ayak kikawiyag yun na shabu. Bro, sige nga. Dahil ngayon haram ang inyong mga negosyo. Sasabihin nyo, dito kami nabubuhay. Ito lang ang paraan para kami mabuhay. Noong wala yan, bakit kayo nabubuhay? Mas maganda pa nga ang buhay ninyo eh. Walang parusa, walang pahamak sa mga tao. Ilang mga tao na nasiraan ng ulo, ilan ang mga tao na patay niya ang kanyang kapwa-tao, nagkagawa ng kasalanan dahil ikaw ang nagdulot sa ginawa mo ng bunga ng pagbibigay mo ng mga droga sa kanila, ng mga riba sa kanila. Di miya binasa so kapagintaw, amay ka inunutan so, baya ginawa. Dahil ang akala mo, yun, nandoon yung risk. Maski haram, gagawin mo. Samantala, ang risk ng Allah nandyan sa'yo, hindi ka lang makapag-antayin. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Sabi ng Allah, pang-apat na mga katangian ng mga tunay na mga mananampalataya, alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladhina yuqimun. Sinabi dito ng Allah ay yuqimun. Yuqamun, qama as-salah. Bakit hindi sinabi ng Allah na sila yung mga yusallun? Ha? Mga kapatid, istiqamatis salah. Minsan ang sinasabi natin na ano ba ang salah, bro? Ha? Sasabihin mo ang salah wa dua. Okay, kasama yan sa interpretasyon, kasama yan sa definisyon. Pero batid nyo ba na ang tunay na definisyon ng salah ay salah ma'akhudatun min al-kalima salah salli aw sillatun bainaka wa baina rabbaka. Ito ang ugnayan, ito ang koneksyon mo at sa iyong Panginoon. Ito ang koneksyon ng alipin sa kanyang Panginoon. Kung ikaw ngayon ay balik Islam na hindi nagsasala, ikaw ay isang Maranao, Tausog, Maguindanao, anuman ang tribo mo na hindi ka nagsasala, ano ang pinagkaiba mo sa mga kufar na hindi naniniwala sa Allah? Sim-sim sawa-sawa. Dahil wala ka ng ugnayan sa Allah. Dahil ang tunay na ignayan sa Allah, mga kapatid, ay ang sala. Ang pagpapatira pa
na siyang tunay na pinakamahalaga pagkatapos na ikaw ay nagdeklara sa iyong sarili na ashhadu an la ilaha illallah wa aina salatuna fi hadhihi al-ayyam. Where is our prayers nowadays? When do we pray and when we go to masjid? When do we go to masjid? When somebody invited you? When you have problems? No, you should go to the masjid by yourself, even you are alone. Because you are mandated to go to masjid. Because this is your connection to Allah subhanahu wa ta'ala. If there is no connection between you and your Lord, you are nothing in this world. Ano pang saysay ng buhay mo kung di ka nagdarasal? La ilaha illallah. Perad ni mga Muslimi manto sa dunia, adad na sambayang. Walang sala. Anong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratu Maryam? Allahu Akbar. Sabi ng Allah, Ba'dahu billahi minasyaitanir rajim. فخلف من بعضهم خلف أضاءوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. الله أكبر. فخلف من بعضهم خلف أضاءوا الصلاة. Ang mga nauna sa kanila, kung bakit sila ay napariwara, bakit sila nagkasala, bakit sila nasira, nawala ang ugnayan nila sa Allah, halaku haula, dahil adaa'us salah, binaliwala nila ang kanilang mga dasal, ang kanilang mga pagpapaterapa. At ang masidhid dito, ang sinabi ng mga pantas, hindi yung tunay na iniwan nila ang sala, dahil mismo sa mga oras ng sala ay hindi sila nagdarasal. Kailan sila nagdarasal? Pag gusto lang nila. Bro, oras na ng Maghrib. Amaya pa ka, nagpaprikya ako dito ng kuwan siya. Kaya may ka-disturb. Ayaw ka muna. Oras na bro, asar. Wala, tinututol ko pa yung mga pera dito na nabinta namin. Oras na ng sala. Hindi mo alam, oras na yun, baka mamatay ka, hindi ka pa nakapagdarasal. Naging Diyos mo ang pera mo, naging Diyos mo anong pinapanood mo, naging Diyos mo ang cellphone mo, naging Diyos mo kung ano ang naglidlang sa'yo dahil sa pagpapabaya mo sa sala. Anong sinabi ng Allah dito? Adaa'us sala. Sila, bakit? Wattaba'us syahawat, at sinunod nila ang kanilang mga sariling pagnanasa. Wattaba'us syahawat. Dahil dito sa pagiging pabaya nila ng sala, lalong-lalo na yung mga kamusliman na tumigil na magsala, na ginawa nila ang kanilang pagpapatirapan na talagang wala na sa buhay nila, wala na silang pakialam, bali wala na sa kanila ang kanilang sala. Ano ang kabayaran? Ano ang kanilang masiding parusa? Fasawfa yalqawna ghayya. Al-ghayya ahadu min asma'i jahannam. Isa ito sa mga pangalan ng impyerno na nagliliyab na apoy na ay ang papasok ay ang mga tao na pabaya sa sala. La ilaha illallah. Kam minal muslimin al-an la yusallun. Bro, wallahi, tell me, even how good you are, even you will tell me now that you possess the perfect character that you have, even how good you are to the people, to the humanity, to your parents, even how perfect you are in your attitude. But if you are neglectful of salah, wallahi, you are nothing. You have no good connection to the one who created you. Sasabihin mong napakabuti mong tao, napakabait mo, mismo ang lumikha sa'yo, hindi ka sumusunod sa kanya. So ibig sabihin bro, baliwala ang lahat ng mga mabubuting gawain natin.
Awalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamah as-salah. Unang itatanong sa araw ng paghukom sa mga alipin ng Allah ay ang kanilang sala, ang kanilang pagpapatira pa. Kung ikaw bro na pumasok ngayon sa Islam at hindi ka nagdarasal, wallahi sayang ang pinasok mo na reliyon na ito. Dahil wala ka rin pinagkaiba sa dati sa una. Para mabago ang buhay mo, para mabago ang buhay natin, magpatira pa dahil ito ang tunay na ugnayan natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Minsan si Propeta sallallahu alaihi wasallam napadaan siya sa isang kabar. Itong kabar na ito, wallahi sabi niya, kung magigising lang ito at mabubuhay muli, sasabihin niya, sana mabuhay man lang ako, makapagpatira pa ng maski 2 rak'ah. Nasaan tayo sa pagiging pabaya sa ating salah? Wa mimma razaqnahum yunfiqun, at kasama pati sa mga tunay na mga mananampalataya na kung ano ang aming ipinagkaloob sa kanila ay sila ay namimigay. Allahu Akbar. Bro, isipin mo sarili mo. Bakit ka gumagawa ng kabutihan? Bakit ka nagpapakain sa tao? Bakit ka gumawa ng masjid? Bakit ka gumawa ng madrasa? Bakit ikaw isang ustad nagtuturo? Bakit nagpupursigi ka ng gumawa ng kabutihan? Bakit ka tumutulong sa lahat ng mga kabutihan? Dahil mga biyaya ito ng Allah sa atin, na dapat natin ipamalas, ibahagi, dahil alam natin na may kabayaran at may gantimpala ang Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghukom, dahil matatakot tayo sa parusa ng Allah sa araw ng paghukom. Kung mayroon akong pera, kung mayroon akong kapangyarihan, kung mayroon akong kaalaman, kung anong mayroon ako ngayon na hindi ko man lang naipamalas at hindi ko naibigay, at ito ay kiningkim ko na mag-isa. Busaw ka kasi, ikaw lang. Ano tawag din sa Tagalog? Sakim. Mga kapatid, ang isang Muslim namimigay. Ang isang Muslim mabuti ang pag-uugali. Ang isang Muslim totoo sa kanyang puso. Nagpapatira pa. Huwag nating kalimutan ang sinasabing 5 mga tunay na katangian ng mga mananampalataya. Pag narinig nila ang Allah, pag pinapalalahanan sila sa Allah, tinatanggap nila ito at sila ay natatakot at iniiwasan nila ang aram. Pag nakakarinig sila ng mga salita ng Allah sa Quran, nakikita nila ang mga tanda ng Allah sa kanyang mga ayat, ang kanilang mga puso ay nadadagdagan ng kanilang mga pananampalataya. At pag sila ay nagtitiwala sa kahit sino, sa Allah lang sila nagtitiwala. Hindi sila nangangamba sa bukas sa isang araw. Anong mangyayari? Dahil buhay pa ako, kung bakit pa buhay ako ay may pag-asa. Pagpatay ka na, hurot na ang tanan. Bye. Hurot na, patay ka na. Doon lang matatapos ang biyaya sa iyo ng Allah. Pang-apat mga kapatid, ay kung ikaw ay dapat nagpapatira pa ng palagian, lalo na 5 beses isang araw. At ang pang-5 ay ang sinasabi na dapat tayo ay kung anong ipinagkaloob ng Allah sa atin ay ipamigay natin, ipamalas. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, wa zadakumullahu ilma. Mga kapatid, siya na sa mga sandaling ito nagbigay pukaw at nagbigay aral sa atin. Ano man ang narinig natin, hindi lang pumasok dito sa kanan at papalabasin dito. Isa puso at gawin ito. Alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.